Yung isa na lang ba yung isasakay na yan? Ha? Here. Yes, Lord. Ngayong araw na ito, sisimulan na natin yung huling shipment, huling ng mga balota sa NCR ito mangyayari. Ibig sabihin, yung ibang region ay na-distribute na natin nasa mga treasurer's office na ng mga munisipyo at syudad. Ngayon naman, sisimulan natin ang NCR 7.5 million na balota ito. Itong araw na ito, i-distribute natin sa mga tresurero ng mga sumusunod na syudad, Caloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Nabotas at San Juan. Bukas naman ang Muntinlupa, Pateros, Taguig, Manila, Makati, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong at Parañaque. Kaya naman iniimbitahan natin ang mga partido politikal, ang mga kandidato, ang mga interest group, citizens, so nagpadala kayo ng mga representante sa opisina ng mga local treasurer po natin sapagkat expectedly ngayong araw na ito kung sa aking mga nabanggit, itong mga balota na ito ay mag-distribute sa mga syudad na intended para sa araw na ito. Bukas naman, yung para sa second day ng NCR, yung mga binanggit ko rin na syudad. Upang yan ay masaksihan natin kung saan nila in the meantime o pansamantala na ilalaga habang ito ay hindi pa kinukuha at dinidistribute sa mga electoral board members. Mangyayari ang distribution, kalimitan ay Sunday o kaya hanggang Lunes ng maaga madaling araw upang dire-diretso na ang mga guro papunta sa kanilang mga istasyon o presinto kung saan sila nakasa. Sir, how about yung mga nakulang tuloy na balota sa Manila? Lahat po yan ay natanggap na ng ating mga treasurers, mga offices ng mga munisipyo at syudad and properly accounted na rin and properly reported sa ating mga election officers. Yung po yung sinasabi natin na yung mga kabayan natin na interesado, lalo na yung mga political parties ng partido, wala pong problema kung kayo magpapabantay yung sa lugar kung saan iniimbak ang mga balota pansamantala. Talaga po sinisigurado ng komisyon na maaga ang distribution at may ilang araw pa bago mag-eleksyon na naandyan na yung mga balota, naka-standby para lang masigurado na protektado, secure yung mga balota po natin. So far po, kung napansin nyo, wala pong untoward incident, wala po tayo naging problema sa deployment, hindi lamang ng mga balota kung hindi ng iba pang election paraphernalia, katulad ng mga ACM, mga baterya, at iba pang gamit. Sir, dito parang kasal para sa mga guro. Madaling araw sa kapag kasi nag-deploy na sa NCR, pinag-ilan na malapit lang naman kung nasa isang syudad, malapit lang. Pero kalimitan talaga ay dinideploy ng treasurer's office at isang araw.
bago mag-election. Pero doon sa mga lugar na sadyang napakalayo ng biyahe, kung mapansin nyo, meron tayong mga lugar na may mga putik, talaga namang ilog ang dinadaanan. At the same time, kinakailangan mong mag-travel na mga ilang oras, maglakad, sumakay ng bangka, kakailanganin ko siguro ng mga 2 araw para ma-distribute o mabigay yung mga balota doon sa mga lugar. Yun po pinapayagan natin po ang early delivery. Basta dapat may kasama na sila mga PNP personnel o kung hindi man armed forces of the Philippines. Dito sa NCR, wala tayong masyadong problema. When it comes to therefore deployment ng mga balota sa mga electoral board members, all yan ng mga treasurer's offices, pero in coordination with the local government. Kung napansin nyo, may mga seal ang mga truck natin. Hindi lamang ito kahit yung po natin distribute ng mga election para tandaan. Una, may serial number kasi ang lahat ng seal na nilalagay natin, and therefore properly accounted ng lahat ng yan. Yung mga seal natin, yung plastic seals na yan, ever since, basta yan ay naputol na, ibig sabihin na, compromise na o hindi na mapagkakatiwala yung integridad. Kung pagdating doon sa mismong lugar na intended na, ay na-break na siya. So therefore, kinakailangan yung mismong yung ating provider, alam nila yung serial number, yung mismong mga seal na meron ang mga truck. Sir, for the record, ilan po lahat ng balota? 7.5 million more or less yung mga balota sa buong National Capital Region. And therefore, isa yan sa pinakamarami na region ng ating bansa. 6 days away, pinapansin nyo, hindi ganun kabigat na yung mga nakikita natin mga paghahanda. Ito, monitoring na lang, supervision, and then reporting na lang more or less ang hintay natin doon sa mga nagawa natin. Kahapon na, nung matanggap na natin, yung officially na ipatanggap sa amin ng Project Management Office, yung natanggap nila ng April 30 na certification, medyo nakahiling na tayo ng maliwag sapagkat yun ang kahuli-huli yung magsasabi na yung mga makina, yung mga sistema, transmission, pati yung ating OBCS ay gumagana na maayos para sa darating na halala. So ngayon po, supervision na lang kami. May natitira pa po na isang araw, dahil pangalawang araw, dahil isang araw mula ngayon para sa ating final testing ng CV. May mga nag-request na ilang presinto lang na kung pwede mag-extend sila ng May 8 sapagkat hindi nila na-conduct yung kanilang final testing and sealing sapagkat hindi naging available yung ibang mga miyembro ng electoral board. Papayagan po natin yung kasi talaga naman ang aming final testing and sealing. Kahit sa ating araw na eleksyon ay pwede kami mag-FTS pero may mas inagahan po natin kaya hanggang 7 pero kung meron pa sila ng 8 papayagan po natin. Traffic po yan. At at the same time, lahat po ng truck na nag-deliver ay may kasama na PNP personnel na nakaantabay hanggang sa mag-deliver ang kahuli-hulihan sa kahuli-hulihan lugar yung mga balota. Lalo po ito, balota po ito. Ito po ang number 1 accountable document sa isang election. Sir, other matters, nakabalitaan niyo na sinasabihan sa bahay ng isang kandidato sa Pilipinas na Pilipinas. Pero kung gagawin ang coverage considering na under coverage control na po ang lugar at malapit na po ang salala. Alam niyo po, talaga hindi mo na mapipigilan kung sino magkakalis na ng bilang granada, mamamalit dyan, o magkakaroon mag-initiate ng violence sa isang lugar kahit pa nga siya coverage control. Hindi na lang po, nagpapasalamat tayo dahil masaktan. Talagang ang purpose niya hindi manakot. Ang purpose niya ay para siguraduhin ang cumulative act and do something. Ay hindi po tayo magpapakante sa ganun. Ano yung sabihin? Meron kasi ang purpose niya minsan para i-take over ng coverage ng LGU o kaya kami ang perform ng trabaho na ginagawa ng iba o kaya naman medyo damihan natin ang pwersa ng militar o ng PNP doon sa lugar na napakadami na sa kasalukuyan. So ano ibig sabihin? May reason yun. Kaya nga po ang ginawa nila ang pag-ahalis ng Granada. Ibig sabihin, kung napansin nyo, wala na yung may mga armas o whatever kasi alam nila hindi sila basta-basta makakaikot
doon sa bayan dahil sa pinaigting natin na kampanya at seguridad. So dyan po wala pa rin magbabago. Patuloy pa rin po yung ating patulatsa. Hindi po tayo magdadagdag ng mga pwersa pa sapagkat na magiging hindi na po maganda ang tingin ng mga kababayan natin doon sa area. Hindi po porket may isang insidente maliit ay kaagad tayo magre-react kasi pagka po nagkaganon, ang gagawin na lang po sa ibang parte ng ating bansa, lagi na lang may maghahagis ng ganyan para na mag-react ang Commission on Elections. Dapat ang pag-react natin normal. Ibig sabihin, may ganyan man, ay kung ano pa rin yung nakaset up natin na mekanismo at operation plan yung pa rin ito. Chairman, nangungiga po na napaka-importante po niyan sapagkat una, kiniklaim na sila ay mga miyembro daw ng task force against task force on kontrabigay. Una, wala na pong task force. Kumiti na po yun. Yung task force na nakaraang election pa yun. Tapos pirmado daw, allegedly, ni Commissioner Amy Carolina. Fake po yung dokumento. Hindi po niya pirma yun, pati logo ng COMELEC peke. Nangangulugan, mga impostor yung mga tao ito. At hindi po talaga sila tunay na empleyado ng COMELEC. Ibig sabihin, yan yung mga hinahanap natin, yung mga nakakaraan. Anong ginagawa nila doon sa lugar? Doon sa lugar mismo kung saan nakaimbak sa Santa Cruz Laguna, yung mga machine. Anong purpose nila doon? At nakita niyo po, yung announce ko lang, yung kung mga sasakyan na ginamit, may mga sticker na nakadikit sa mga sasakyan nila na pinapalabas na sila ay from the Commission on Elections. We will go deeper on that. Hindi po kami papayag na basta-basta ganyan na lang. Ganun may mga nababalita na nagbebenta sa buong bansa ng mga nakaya daw nila allegedly nagawa ng paraan ang ating eleksyon. Pwede nilang ipanalo basta magbabayad ng milyon na piso. Anong malay natin yung ibang tao dyan lalapit lang sa maraming stock ng mga machine. Kunyari, nandun sila sa mga makina at malalabasin nila na meron silang mga makina sa kanilang sariling mga bahay o sa kanilang possession para mas mataas ang paniningil sa mga kliyente. So gusto namin malaman yun, anong purpose nila doon sa mismong lugar kung saan nakaimbak ang mga makina bago ito i-deploy sa ating mga electoral board members bago mag-conduct yung probinsya ng Laguna ng kanilang final testing and seating, lalo na yung mga munisipyo ng Santa Cruz. So again, ito po ay nakakabakala pero nagpapasalamat tayo sapagkat nagkaroon ng ganitong klaseng pag-aresto. At sinabi na natin ngayon kasi araw na ito ay agad silang na-aresto kahapon at ngayon sila ay nasasampahan ng kaso sa ating presidente. Wala silang masabi na dahilan na pakay nila. Hindi rin sila kumikibot at sasabi kung i-confronta sila na peke yung mga dokumento nyo at walang ganyang klase. At number 3, ito po ang tatandaan ng lahat. Kung magpapadala man ng COMELEC ng mga tauhan niya, coordinated na po yan sa aming local COMELEC. Ganun walang alam ang local COMELEC namin sa pagdating ng allegedly galing sa main office ng COMELEC. Ang hulugan, mga impostor, peke po ang mga dokumento ng mga yan at meron silang reason at purpose kung bakit sila naandyan. So, yung mga sinasabi natin na iba na nagkalat, sana nga masabi nila sino ang mga nasa likod kung sakasakali man nito, sino ang mga kliyente nila kung meron man, at the same time ay ano ang involved kung bakit sila naandyan. Share doon sa offices Huwag po magala lang mga kababayan natin, kahapon po nagkaroon kami ng referendum. May posibilidad po ngayong araw na ito, ilabas namin ang resolution na kung sakasakali hanggang Mayo at least ang enrollment ng mga kababayan natin abroad. Yan ay mas mapagbigyan pa yung mga kababayan natin hindi pa nakakapag-enroll para po makaboto po sila sa ating internet program. So but then, yan po ay advance information lamang. So ngayong araw na to, asahan niyo po yung announcement ng komisyon na maaaring extended ang enrollment ng mga kababayan natin para makaboto using the internet sa abroad hanggang Mayo at least. On track po lahat ng Commission Elections sa ating pong paghahanda para sa eleksyon sa Lunes.
halos tinitingnan na lang natin, sinusubaybayan na lang natin yung pag-deliver ng lahat ng mga kagamitan, yung pag-conduct ng final testing and sealing sa iba't ibang presinto ng buong bansa. Inaalam na lang natin ang kalagayan ng mga balota natin, yung security ng bawat lugar at yung mismong mga pag-deploy ng mga PNP personnel natin at AP personnel, lalong-lalo na doon sa mga critical na areas. At the same time, inaalam din natin ang kalagayan ng ating mga guro sa kasalukuyan. Wala pa tayong natatanggap, isa na guro ang nagsasabing sila hindi makapaglilingkod sa araw ng eleksyon. Tinitingnan din natin yung mismo mga paaralan na kung saan magpo-conduct ng ating halalan. At siyempre, pinaghahandaan namin yung pagboto ng mga vulnerable sectors natin ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 sapagkat again, inuulit po, sila ang mga kauna-unahang boboto sa araw ng eleksyon. Showcase orders sa kampanya. Ngayong araw na ito, maglalabas ng mga ilang showcase orders dyan sa probinsya ng Laguna at maglalabas din po ng showcase orders kung hindi ako nagkakamali sa Marikina, sa sa Quirino Province at iba pang probinsya. Mukhang ngayon, hindi tayong na showcase orders ang ilalabas sa issue ng vote by. Ngayong araw din ito, may ilalabas ang task force na showcase order sa tatlo na mga kandidato na matataas ang posisyon na tinatakbuhan. At ngayong araw din ito, siya na magpapile, kung di ako nagkakamali, mga 30 hanggang 35 katao ang kakasuhan ng task force baklas officially ng kaso dahil sa hindi nila pagtatanggal ng mga campaign materials na kanilang ni-require ng task force na tanggalin. And despite several notice at pakiusap, hindi pa rin po nila tinanggal. Merong isang, kung ako nagkakamali, senador ng Kaso. Una, dapat boboto. Napakahirap po na nag-uusap-usap tayo dito ng lahat ng paghahanda. Tapos hindi naman po tayo boboto. Boboto po tayo Mayo 12 election. Huwag niyo po paniniwalaan yung mga sinumali ang Mayo 10 ang eleksyon. Yan po yung mga naninira sa ating komunidad ng eleksyon. Number 2, gawa na po tayo ng ating kodigo ng listahan natin. Dapat po, alam niyo po, napakahirap din mag-isip ka agad ng 12 kandidato para sa senador, isang kandidato para sa parties, at pagkatapos yung kandidato para sa mga local positions natin. Atin po yan, pagdasal natin habang tayo nagsusulat. Pangatlo, alamin natin anong presinto tayo talaga boboto. Saan yung eskwelahan kung saan tayo boboto. Pang-apat, huwag magdadala ng kahit anong golpe na, hindi na po kailangan yun. Meron pong special pen na dadala natin. Pang-lima, hindi po kailangan magdala ng kahit na anong pagkakakilanlan o ID, kahit voter's ID, kahit na national ID, kahit na anong government-issued ID. Bagamat, mas maganda rin, total naman pupunta po lalabas kayo ng bahay, na meron din kayong pagkakakilanlan. Just in case lang na may mag-challenge o mag-question sa inyo. Hindi po namin pinagbabawal ang pagdadala ng cellphone sa loob ng presinto. Pero ang aking pong payo, huwag na lang po tayong doon magkukuha ng kahit na anong picture para pang Facebook. Dapat igalang po natin sana yung solemnity ng proseso naman kapag nasa loob. Meron po tayong mga kasamahan na boboto na maaaring hindi nagugustuhan na doon pa kayo magpapapicture-picture. Bawal picturean ang inyong balota, bawal picturean ang screen ng makina kapag nahulog na ang balota, bawal picturean ang resibo at siyempre bawal po ilabas ang mismong resibo. Medyo mag-behave po tayo pagpasok sa loob ng presinto sapagkat baka po kasi ba tayo ay ma-report ng isa sa mga watchers at malagay pa tayo sa minutes, makakasuhan pa po kayo. Hindi po kami particular, wala rin pong kaso at wala rin pong pagbabawal kung anong kulay ang gusto nyo isuot na t-shirt. Kung bagaman yung kulay na yan ay maaaring tumugma sa kung ano yung kulay ng isang kandidato, hindi po namin ngayon kayang pigilan sapagkat yan po yung karapatan ng bawat isa. Sana po bigyan natin ng priority, meron naman yung priority lane. Yung mga nakatatanda, yung mga may kapansanan na hindi makakaboto ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7, pero mas pipiliin na alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng hapon ang pagboto po nila. So again, pag mag-accomplish tayo ng mga balota natin, huwag na lang check, huwag lang tuldok, punuan na po natin ang pag-shade yung mismong bilog. Kahit po sumobra ng konti, okay lamang po yan. Kung natin dudumihan yung ating mga balota, baka po makompromise pa. Kung medyo basa-basa tayo ng pawis, siguraduhin muna natin tuyo ang ating pong mga kamay, lalo na
lalo pa hawak tayo sa mga balota dahil po baka po maapektuhan yung mismong balota po natin. So yan po yung mga ilang patakaran, ilang po mga paalala sa ating pong hindi na po tayo sa tatanggap ng mga sample ballots kasi baka po ituloy pa kayo o hindi lang po kayo. At hindi rin po kayo magpapa-entertain sa mga libreng sakay, yung mga libreng kain, libreng agahan. Baka mapicture pa kayo nandyan, kasama po kayo sa mga kasuhan. Hindi lang po vote buying yun, vote selling po ang tawag po. Possible ang mga campaign steps ng mga kandidato na okay lang po yun kung tutuloy bawal na ang campaign. Yung kulay po wala tayong problema, pero kung may nakasuot na po may nakalagay, yan po ay campaigning na. And therefore, pinagbabawal na rin po natin. Mas mahigpit po ang patakaran sa polling precinct, sa loob ng presinto, sa loob ng mismong silid-aralan. Sa labas po, medyo kahit paano, kung natapos na po tayo, kung na po tayo makagulong, maganda po makauwi na lang tayo para kung makapagpaluwag naman yung mismong lugar kung saan bumoboto po ang ating mga kababayan. Chair, sa may topics na tayo, considering na ang growing ng overseas voting natin, tuloy-tuloy po ba yung overseas voting? Noong Sunday pa po tayo may coordination sa ating pong post sa Islamabad. At pagkatapos sinabi po nila na walang problema, mga 2 araw lang naman sila nagsasara. At wala rin po problema dahil yung lugar na yun ay naka-internet voting. So kahit hindi po pumunta yung mga kababayan natin sa konsulada o sa embahada, ay makakaboto naman po sila. So kung sakasakali po by tomorrow, bukas na muli yung ating post doon upang mag-resume ng lahat ng mga official duties ng mismong post. Parang may inayos lang po sila para na masigurado ang security ng mga kababayan. Sir, mga kailangan silang nagsasabi So Sunday, ang Sunday na ang coordination. Ay, wala naman po. Wala po tayong duration. Anytime po kita at wala pong panahon. In fact, kahit ilang beses po tayo mag-try sa pagpapa-enroll. Kaya lang, again, wala na pong test voting sa overseas voting. Wala na po tayong ganun. At sa kasalukuyan, natutuwa po tayo. Halos nagsasampung-libo mahigit ang nagpapa-enroll ng mga kababayan natin bawat araw simula po Sunday. And therefore, sana po ay magtuloy-tuloy po yan. Nararamdaman natin na talagang ito na ang panahon na buboto sila sa pagkakadami na yung nagpapasunod ng mga kababayan natin. Yung nagpa-enroll natin ay more or less nasa kulang-kulang na yung mga nakakaboto ay mababanggat doon sa mismo ilang. Okay.